Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, malalaman natin ang tungkol sa kakaibang pista ng mga kaluluwa na nagdala ng takot at misteryo sa buhay ni Angela. Sa kanyang pagbangon isang umaga, natagpuan niya ang kanyang pamilya na tila may tinatagong lihim. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, isang sakripisyo ang magaganap na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Maagang umaga, ang silid ni Angela ay puno ng liwanag mula sa sikat ng araw. Ang kanyang cellphone ay nagriring sa tabi ng kanyang kama. Nagising siya at sinagot ang tawag mula kay Tita Liza. "Angela, bumangon ka na. Ngayon ang pista ng mga kaluluwa. Magbihis ka na," sabi ni Tita Liza sa kabilang linya. "Tita Liza, bakit kailangan kong magbihis? Anong pista ng mga kaluluwa?" Tanong ni Angela, naguguluhan at nagtataka. Habang hinihintay ang sagot, narinig ni Angela ang kakaibang tunog ng mga ibon sa labas ng bintana na tila nagdadagdag sa kanyang kaba. Walang malinaw na sagot si Tita Liza at natapos ang tawag na iniwan si Angela na may maraming tanong sa isipan. Bumangon siya mula sa kama, nag-iisip kung ano ang nangyayari. Bumaba si Angela sa sala kung saan nakita niya sina Kuya Mark at Ate Jenny na nag-aayos ng kanilang mga damit. Ang kanilang mga ngiti ay tila masyadong pilit. "Angela, halika na at magbihis ka na rin," sabi ni Ate Jenny na may kakaibang kislap sa mga mata. Napansin ni Angela ang mga kakaibang dekorasyon sa bahay, mga lumang larawan ng mga yumaong kamag-anak na ngayon lang niya nakita. "Bakit parang ang saya nyo? Anong meron?" tanong ni Angela, nagtataka sa kakaibang asal ng kanyang pamilya. Hindi masagot ng maayos ng kanyang pamilya ang mga tanong ni Angela. Sa pagkabigo at pagkalito, nagpasya siyang pumunta kay Carlo, ang kanyang matalik na kaibigan, upang humingi ng paliwanag at kaaliwan. Sa bahay ni Carlo, nagulat si Angela nang makita si Carlo kasama si Trina, ang kanyang ex-girlfriend. Sa bahay ni Carlo, nakita ni Angela si Carlo kasama si Trina, ang kanyang ex-girlfriend. Ang bahay ni Carlo ay puno ng mga dekorasyong pangpista ng mga kaluluwa. May mga kandila at mga alay sa paligid na nagbigay ng mas kakaibang pakiramdam sa lugar. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga anino na naglalaro sa liwanag ng mga kandila at ang hangin ay mabigat sa amoy ng insenso. "Angela, umalis ka na," sabi ni Trina na may malamig na tingin. Ang tono ng boses niya ay parang yelo na tumutusok sa puso ni Angela. "Carlo, ano bang nangyayari? Bakit ganito?" tanong ni Angela, ngunit hindi siya pinansin ni Carlo. Nakatingin lang ito sa malayo, tila ba may iniisip na malalim at hindi mapakali. Labis na nasaktan at naguguluhan, umuwi si Angela na umiiyak. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Ate Jenny na nagbigay ng kaaliwan. "Angela, maghanda ka na para sa pista ng mga kaluluwa," sabi ni Ate Jenny na may kakaibang tono na nagdagdag pa sa kaba ni Angela. Ang mga salita ni Ate Jenny ay tila may halong misteryo at pangamba na lalong nagpalalim sa takot ni Angela. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang buong pamilya habang naglalakbay papunta sa isang hindi kilalang lugar. Ang paligid ay puno ng mga puno at tila walang ibang tao. Ang bawat tunog ng makina ng sasakyan ay parang mga yabag ng anino na sumusunod sa kanila. Habang naglalakbay, pakiramdam ni Angela ay lalong nagiging hindi komportable at parang may mali sa lahat ng nangyayari. "Saan ba tayo pupunta?" tanong ni Angela, ngunit walang sumagot sa kanya. Ang katahimikan ng kanyang pamilya ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa kanya. Napansin ni Angela ang mga kakaibang simbolo sa gilid ng daan na tila mga palatandaan na hindi niya maintindihan. Ang mga simbolo ay parang mga mata
na nakamasid sa kanila, nagmamasid sa bawat galaw ng kanilang sasakyan. Dumating sila sa isang lugar, isang puting gusali na tila malamig at walang buhay. Bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa loob. "Angela, sumunod ka lang," sabi ni Kuya Mark habang sila ay pumapasok sa gusali. Ang boses ni Kuya Mark ay parang may halong takot at pag-aalinlangan. Sa loob, sinalubong sila ni Dr. Santos, isang kilalang doktor sa kanilang lugar. Dinala sila ni Dr. Santos sa isang silid na may mga haligi. Bawat isa ay may pulang pindutan sa itaas. Ang kakaibang pakiramdam ng takot ay lumalim sa dibdib ni Angela habang sila ay papalapit sa mga haligi. Ang bawat hakbang nila ay parang isang paglalakbay papunta sa isang hindi maiiwasang kapalaran. "Ngayon ang ating pista ng mga kaluluwa," sabi ni Dr. Santos na may ngiti sa kanyang mukha. "Salamat sa inyong sakripisyo." Nanginginig si Angela habang pinapanood si Tita Liza na unang pumindot ng pindutan. Bigla siyang nagsimulang dumugo mula sa bawat butas ng kanyang katawan hanggang sa siya ay bumagsak. "Tita Liza!" sigaw ni Angela, pero walang nagawa kundi panoorin ang nangyayari. Sunod na pumindot sina Kuya Mark at Ate Jenny na nakangiti kay Angela habang sila ay namamatay. Ang kanilang mga ngiti ay tila puno ng kasiyahan at kapayapaan, pero para kay Angela, ito ay isang bangungot na hindi niya matakasan. Habang namamatay sina Kuya Mark at Ate Jenny, narinig ni Angela ang mga bulong mula sa mga haligi na tila may mga kaluluwang nag-uusap. "Ano ba itong nangyayari? Bakit niyo ginagawa ito?" tanong ni Angela, nanginginig sa takot. "Ito ang ating tradisyon, Angela," sagot ni Dr. Santos. "Ikaw na ang susunod." Si Angela ay natulala at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Tinanong ni Dr. Santos kung tatapusin ni Angela ang sakripisyo sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan. Ang mga mata ni Dr. Santos ay tila nag-aanyaya ngunit may halong pananakot. Nagtapos ang kwento sa pagtayo ni Angela sa harap ng pindutan. Nararamdaman ang bigat ng desisyon na kanyang gagawin. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang papalapit sa pindutan. Iniisip kung ano ang magiging kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pag-alam sa mga tradisyon bago tayo sumabak sa mga ito. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo, lalo na sa mga kakaibang pista.